Jesus as the Son of Man in this gospel. Last or 2 Sundays ago, aking tinuro yung the call to discipleship, a kingdom way for every generation. And so the Lord Jesus now is teaching, preaching, and healing in the town of Galilee. Nagsimula siyang mangaral, nagsimula siyang magturo, nagsimula siyang magpagaling. At sa kanyang pagpapagaling, pangangaral at pagtuturo, maraming mga tao ang lumapit sa kanya. Talking about transformed lives. Sino sa atin ang ayaw magbago ang buhay? Wala. Lahat tayo gusto nang magbago ang buhay. Amen? Amen. And so, when the Lord started doing His ministry, marami ang lumalapit. Kasi marami ang nagbabago. Ngayon, dahil marami ang lumalapit, sabi niya, it's time. Panahon na. Nang sa gayon, may kalat at lalo pang dumami ang mga tao nagbabago. So, ang ating pag-aaralan ngayon is all about called to follow, open to all generation. Let's pray. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, tunay kayo ang Diyos na mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin. Panginoon, maraming salamat po. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang makarinig ng inyong salita. Salamat, O Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, at hindi niyo pinaulan ang araw na ito. Salamat sa araw na sumisikat sa oras na ito. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin ang aming puso at isipan at buksan ito upang makita namin, Panginoon, ang biyaya na hatid ng iyong mabuting balita. Gamitin po ninyo ang inyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala upang matanggap ng inyong simbahan ang hatid mong pagpapala sa kanila. Salamat po, O Diyos. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga nasa labas, upo kayo dito para ma-occupy natin yung mga lingkuran. So that we can somehow listen to what the Lord would like to say to us. Ang ating pag-uusapan ay base sa salita ng Diyos, Luke chapter 6, verse 12 to 49. Hindi ko na ito babasahin sapagkat napakahaba. Hihimayin ko na lang ito, kwento, bawat kwento. Dahil merong gustong sabihin ang Diyos sa atin at gusto ko at ang nais ko sa bawat isa ay makita ninyo kung ano ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong oras na. So, ang Panginoong Jesus, dahil nakikita niya na dumadami na, marami na ang lumalapit sa Kanya. Isipin mo nga naman, ang may sakit gumagaling. Oh, nung gumaling, anong sabi? Uy, alam mo kaya ako gumaling? Kasi merong isang tao doon, pinagaling ako. Anong pangalan? Si Jesus. Ha, talaga? Sige nga, may sakit ako eh. Pwede ba ako lumapit? Halika, samahan kita. O, di ba? Gano'n lang ginawa. O, yung isa, alam mo, nung nagtuturo siya, pinakain kami. Wala kaming pagkain. Ang dami-dami namin. 5,000 lalaki. Talaga? Anong kinain nyo? Hindi ako naturingan. Mariyot ka? Hala, sige. Bangin may dakwan, may na tuna. O kaya kuhan na yellowfin gihapon, no? Marami ang nagbago. Ngayon, hindi na kaya ni Jesus. Dahil marami nang nagpupunta. Thank you, Lord. Marami nagpupunta sa church. Kaya ang ginawa ng Panginoong Jesus, nanalangin muna siya. He prayed because Jesus formed a new community of disciples through decisive prayers, selection, and practical teaching. Gusto niyang simulan yung kanyang community, yung kanyang kaharian ng iba
Kumbaga, gusto niya maging trending. Gusto niya maging viral. Kasi gusto niya maging iba sa lahat. Kung lahat ng mga isda papunta doon, ang mga isda ni Jesus papunta dito. Sa lungat. Naniniwala ba kayo doon sa salitang go with the flow? Ha? Naniniwala kayo doon? Kay Jesus, resist the flow. You do not go with the flow. Kay Jesus. Sabi, sabay sa alon. Di ba? Narinig nyo, di ba? Sumabay ka lang sa alon ng buhay, kapatid. Tama? Kay Jesus, no. Huwag kang sumabay sa alon. Sumakay ka sa bangka ko. Dalawa tayo mag-aano sa alon. Amen po ba? So lahat ng turo ng mundo taliwas sa turo ni Jesus. Ngayon, gusto niya ngayon na magkaroon ng isang movement. Sabihin niyo salitang movement. Ano sa Tagalog ang movement? Ha? Kilusan. Movement. Kilusan. Maraming kilusan. Tama? Maraming kilusan. Tanungin mo lang kung ano ang layunin ng bawat kilusan. Ang ngatanan ba na kilusan sa ila ang ira kuan? Hindi po. Layunin? Pero si Jesus, ang iya kilusan iba. Ang karayan ni Jesus, ang layunin is to what? To create a movement of people who live for God. Isang kilusan na ang layunin ay mamuhay para sa Diyos. Yun ang layunin. Kaya ginawa ni Jesus, anong ginawa niya? Dahil mahirap ang ganong klaseng layunin, sigurado marami ang kukontra. Tama? Kaya ang ginawa niya, nanalangin muna siya. Nanalangin. He prayed day and night. Nanalangin siya. Day and night. Bakit? Kasi yung gagawin niyang kilusan ay masyadong malawak at siguradong marami ang kukontra. Alam niyo, sa totoo lang, hanggang ngayon, maraming kumukontra sa kilusan na ginawa ni Jesus. Until now, marami ang kumukontra. Thank you, Lord, kasi hindi tayo kumontra. Tayo ay sumasama sa kilusan. So, nanalangin, umaga pa lang, nanalangin, hanggang gabi, nanalangin. Kinabukasan, bumaba siya. So, ready na siya. Ang una niyang ginawa, ang pangalawa niyang ginawa, Jesus called the would-be movers of the kingdom. Kailangan ng kilusan. So, kailangan ng kikilos. Di ba? Ano silbi ng kilusan kung walang kumikilos? May silbi ang kilusan kung walang kumikilos? Hindi siya kilusan. Dahil walang kumikilos. Kurang akiwa. Diba? So, pinili niya. At sa kanyang pagbaba, tinawag niya ang 12 tao na kikilos para sa kilusan. Memorize niyo? Ha? Sino may memorize to? Ang memorize yung 12, bibigyan ko 100. Palakpak. 100 na palakpak.
Okay? Kilala nyo? Kilala nyo? Sino yung 12? Sige nga, sino yung 12? Oh, si Judas. Oh. Sino? Simon. Bartolome. Si Andres. Si Santiago. Si Juan. Sino ba? Si Felipe. Si Bartolome or Nathaniel. Okay? Yan ang kanyang pangalan. Or, ito si Mateo, or si Matthew, or si Levi. Okay? Yan ang mga pangalan niya. Si Tomas. Okay? Si Mang Tomas. Santiago na anak ni Alfeo. Ilan na yan? Siyam. Pang-sampu, si Simon na isang rebelde. Zelot. Sino yung panghuli? Si Judas. Judas. Not pay. Meron yun sa jeep eh. Nakita niyo yun sa jeep. Pagka sumasakay ako ng jeep nung college ako, may nakalagay dun sa harap, God knows Judas not pay. Nakalagay yun eh. So, ito yung 12. 12 na tinawag niya. Tingin nyo, yung tinawag niya mga perpekto? Hindi, di ba? Isa nga dyan, nagkanulo sa kanya eh. Pero pinanalangin niya yun. Pinag-pray niya yun. Pinag-pray niya. Kaya huwag na kayong magtaka. Kung may mga kaibigan tayo na pinag-pray natin, pero pinagkakanulo pa rin tayo. Kasama yon sa buhay, Kristiyano. Eh? So, pinili niya ang 12. Pinili niya itong 12, 4 sa kanila, mangingisda. Isa na nagtatrabaho sa BIR. Isang rebelde. Isang negosyante. 2 arkitekto. At isang businessman. 2 businessman. Tinawag niya yun. Tinawag niya iba-ibang klaseng tao. So, hindi tumawag ng perpektong tao ang Diyos. Tama! Huwag niyong antayin na maging perpekto kayo para tawagan kayo ni Lord. Nandito na nga kayo eh. Nakaupo na kayo dyan. Diba? So, ibig sabihin, lahat tayo na tinawag ng Diyos, hindi naman tayo perpekto. Huwag nating antayin na maging perpekto tayo para lang gamitin ni Lord. Hindi mangyayari yun. Kasi pag naging perpekto tayo, ibig sabihin, uwi na tayo kay Lord. Sayang naman. Sayang naman yung antay natin na sakalan natin tatagawin si Lord pag marapit na tayong mamatay. Eh, paano kung hindi nangyari yun? Bigla kang namatay. Dito mo rin natanggap, di ba? So, habang buhay, gayahin natin sila. Tinawag ng Panginoon ang mga kikilos sa kanyang kilusan. Okay? Oh, ayun na pala si. Sorry. Okay? So, Jesus prayed day and night for the would-be movers of the kingdom at pinili niya ang 12. Ngayon, dahil pinili niya yung 12 nakikilos, halimbawa, Kuya Sing, Brother Juby, Brother Freddy, Kuya Mar, Simo, Kuya Nel, tayo gagawa tayo ng kilusan. Pastor, anong gagawin natin? Ganito, makinig kayo. Ganito gagawin natin. Kailangan una, makita sa kilusan natin na kaiba tayo sa mga ibang kilusan. Di ba? Magkatayo tayo ng ganito. Meron tayong kooperatiba. Samahan natin. Ngayon, pag nakaipon tayo sa kooperatiba, pwede natin itulong sa iba. Pwede tayong mag-invite sa iba. Para nang ngayon, marami tayong ma-reach out. Kunwari na. Para lang kaiba yun. Meron kang propaganda. Tama? Kasi bakit ka gagawa ng kilusan kung wala kang propaganda? Pwede ba yun? Pastor, ano gagawin na? Malikod na lang kita dinig. Sige lang, hindi na lang kita malikod. Mag-istoryahan kita na naman ang karya mo istorya. Ganun ba yun? Hindi. Ang sabi ni Jesus, sige, pinili ko kayo 12. Ganito ang gagawin natin. Tuturuan ko kayo.
Oh, tuturuan ko kayo. So, tinuro niya. Ano mga tinuro niya? Jesus gave the Beatitudes. The contrast of blessing and woes. Sabi niya, mapalad ang mga naghihirap sa inyong kaharian ng Diyos. Oh, ibang pagtuturo yun, di ba? Ibang pagtuturo. Bakit? Kasi kung mahirap ka, hala, ang sarap naman nun. Sa akin mapupunta yung kaharian ng Diyos kung mahirap ako ngayon. Di ba? Sino mahirap dito? Ay, konti lang kami. Yung iba, big time. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Diba? Sabi niya, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Sabi niya, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Yung mga natangis ngayon, kayo yung mga naghihaya. Ngayon, nahihirapan ka, umiiyak ka sa hirap ng buhay. Sa'yo, pagdating ng araw, ikaw, bibigyan ka ng pampalubag loob ng Diyos sa darating na panahon. So marami yan, marami siyang binigay na blessing. Tapos sunod, sabi niya, woe to you. Ano mas Tagalog ang woe? Ano mas Tagalog yung woe? Yung parang, ano ba yun? Hindi naman sinupa. Ang sinupa is curse. Para sinasabi niya, mayaman ka ngayon, darating araw, maghihirap ka. Masaya ka ngayon, darating araw, malulungkot ka. Hindi siya sumpa eh, parang iba. Parang habag, kawawa, ano? Kawawa ka, sabi niya, kahabag-habag. Yung mayaman ka ngayon, darating araw, mahirap ka. Kahabag-habag, sabi niya. Ngayon, masaya ka, darating araw, lulungkot ka. So binigay niya yung tinuro niya. Kasi nakita ng Panginoon, yung kondisyon ng 12, di ba? Nagtatrabaho sa BIR, iniwan niya yung yaman, pagkayaman-yaman niya, pagkadami-daming kolekta niya dun. Para lang sumunod kay Jesus. O, sino gusto niya mama? O, isa lang. Yung mayaman na mayaman, iniwan yung yaman, sumunod kay Jesus. Bakit? Dahil nakita niya yung yaman na ibibigay ni Jesus pag tayo nakarating doon. Amen po ba? Yeah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, anong ginawa ni Jesus doon sa 12 alagay niya sa kilusan? Una, inayos niya ang isip at saka ang puso. Kasi kung hindi ayos ang isip at puso, walang saysay ang kilusan. Malamang yung kilusan na yun, hindi magtagal, magkawatak-watak pa. Kaya madiri na sini, kaya iba maniningan niya, gitutunto, kaya naman ito nga, mapalag yung mapa. Mariaga sini sa kwarta, kaya may kinangan ko na sa kwarta niyan. Di ba? Kaya naman ito, mahulap pa kasi ito sa marami sa ating mga gano'n, di ba? Kaya unang-unang inayos ng Diyos sa kanila, heart. Heart, mindset. Jesus taught loving your enemies, the contrast of fighting with love against armed struggle. Nung panahon nila, sakop sila ng Romano. Usong-uso na sa kanila ang rebelde. Usong-uso na sa kanila yung lumalaban sa gobyerno. Usong-uso na sa kanila yung mga nagbibigay ng armas. Lalaban kayo sa Romano? Sige, sagot ko yung mga sandata ninyo. May mga ganun. Uso yun. Noon pa, may ganyan na. Huwag na kayong magtaka. Kung hanggang ngayon, meron pa yan. Nung sumama yung 12, sabi, ito na siguro. Ito na ang panahon para mapatumba natin ang gobyerno ng Romano. Kailangan na ba natin ng armas? Sabi ng Panginoon, love your enemies. Laglag sa lingkuran kay
Ba't ko iibigin yung kaaway ko? Kaaway ko nga yan. Kala ko ba gumawa tayo ng kilusan para tayo magkaroon ng magsikan? Diri iba ang iya. Iba ang batasan ni Jesus. Sabi niya, diri God, kay ayaw ka sa arm struggle. Paano natin gagawin? Paano natin mapapasuko yung kaaway natin? Love your enemies. Alam niyo yung salitang extra mile? Narinig niyo ba yung salitang extra mile? Sino, sa mga kabataan, narinig niyo yung extra mile? Pag ba sinabi ng mga professor, teacher, can you do an extra mile for me? Di ba? Extra mile is doing something beyond your control. Go, dagdag. O, halimbawa, uwi ka na. Tinawag ka. Pwede pabuli. Huli ka na sa ito. Kaya damo man ito na akong ginihin mo pa. Assist mo naman ako. So, imbis na uuwi ka na, tinawag ka pa. So, added another hour for you. That is extra mile. Kay Jesus galing yun. Kay Jesus galing yun. Sa book of Matthew. Sabi niya, if anyone asks you to go 1 mile, go with him 2 miles. O di extra mile, di ba? Ibig sabihin, ibigay mo yung higit pa sa kaya mong ibigay. And that's what you call quality service. Sino dito nagninegosyo? Wala? Thank you, Lord. Sana bigyan kayo ng negosyo. Dahil ang unang-unang pwede mong gawin para balik-balikan yung negosyo mo, quality and excellent service. Kung nagninegosyo ka dahil ito ang gusto mo, hindi ka babalikan ng tao. Pero ibigay mo yung the best mo. Ibigay mo yung excellent and quality service mo. Sabi nga ng Inchik, hindi problema sa akin kung piso lang ang kikitain ko basta maraming benta. Bakit? Pag maraming benta, pareho din naman yun eh. Kasi yung bibili ka ng isang bagay sa akin na malaki yung tubo. Eh di, liitan ko yung tubo. Bili ka lang ng marami sa akin, pareho din naman yun. Excellent and quality service. Ha? Lord, paano yun? Paano ko iibigin yung kaaway ko? Kaaway ko yan. Simula pa nung bata kami, magkaaway na kami yan. Hindi. Love your enemies. That's how you fight. You don't fight arms with arms. Kay Jesus, hindi yun. Noon, sabi niya, di ba, narinig nyo, sabi niya, an eye for an eye, mata sa mata. O, pag kinuha yung mata mo, kapalit mata. Di ba sa atin gano'n? Ginawa, gantihan na lang tayo. Di ba? Ngayon, dati nung nag-aaral ako, sa Ifugao, kasi sa Baguio ako nag-aaral, may isang tribo na ubusan ng lahi. Ubusan ng lahi. Isang tribo. Ngayon, meron mga gano'n. Ngayon, wala na. Bakit? Siguro naubos na yung lahi nila, kaya ubusan ng lahi. Pero siguro dahil nabago na yung kanilang isipan, yung kanilang prinsipyo, yung kanilang pinaniniwala, na bago na, hindi na siguro sa kanila nagkaroon ng gano'n na klase ng prinsipyo. Yun ang sinasabi ni Jesus eh. Magmahalan, mag-ibigan. Huwag maggantihan. Gaganti ka nila lang, gantihan mo ng pag-ibig. Yan ang tinuturo. So, ano yung una? Mindset. Ito, heart set. Heart. Heart. Ano pa? Tinuro niya about judging others, the contrast of mercy over judgment. Imbis na husgahan mo, pakitaan mo ng habag. Sabi niya, may nag-memory verse kanina, do not judge or you will be judged. Luke chapter 6. Diba? Tapos, sabi nga niya dyan, yan, dyan yung sakop yung verse niya. For the standard you use, it will be used against you. Pero yung kasunod nun, sabi niya, give, and it will be given to you. Full measure. Shaken over. Ano ibig sabihin doon? Pag mabinigyan ka, ibig ba sabihin, kwata diri? Ang sinasabi doon, yung panghuhusga.
at paghabag, pagbibigay ng habag, ng husga ka, nagbigay ka ng husga, full measure yun, ipapalik sa iyo yun ng full measure ni Lord. Nagbigay ka ng habag, full measure yun, ibibigay sa iyo ni Lord. Habag, full measure. Hindi pera. Madalas ginagamit yun sa yung pag-ano ng tithes, yung give and it will be given to you, press down, shaken over. Diba? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, habag at pag-uusga. For the standard you use, sabi niya, for the standard, yung standard na ginagamit mo, gagamitin sa iyo yan. So, una, mindset, then heart set, and then principles. Principles. Magkakaroon ka na rin lang ng kilusan, kailangan iba ka sa iba. Diba? Ay, kay kanina mas hiningan, kilusan kay may gugma, diba? Walang judgment, di rin na maapit kay o pa'y manili kay di rin man ako ma-judge, di ba? Papakitaan pa ako ng habag, mamahalin pa ako, ay dito na lang ako, di ba? That's principle. And then sabi niya, being citizen of the kingdom, identified by the life you live, the contrast of Christian living over worldly living. Ipakita ninyo na kayo ay parte ng kaharian. Paano? Pati yung tinuro ko sa inyo, yung prinsipyo na hindi kayo nag-judge, nagbibigay kayo ng habag, yung prinsipyo na mahal nyo yung kaaway ninyo, yung prinsipyo na pinagpala kayo. Christian living over worldly living. So kailangan na ipapractice. Kailangan nagbubunga. Sabi nga dyan dito, ang puno ay nakikilala sa bawat bunga. Ang bawat puno nakikilala sa bawat bunga. Kung hindi ka nagbubunga, anong pinagkaiba natin doon sa iba? Kung ang kilusan natin walang pinagkaiba sa iba, bakit ba ako sasali sa kilusang ito? Nakukuha niyo yun? Kung wala rin naman pinagkaiba, bakit ako sasama sa iyo? Kung hindi ka naman nagbabago, ganun pa rin siya, ba't ako sasama sa kanya? Parang lang kami, di wag na lang. Nagigets nyo? Nagigets nyo? Kaya hirap na hirap tayo mag-invite sa kilusan. Bakit? Wala tayong pinagkaiba sa mundo eh. Nakukuha nyo? Isa sabihin sa akin, ba't ako sasama dyan? Sige nga, bakit ako? Sige nga, patunayan mo sa akin, bakit ako sasama sa'yo? Pareho lang naman tayo. Pareho tayong bumayero, pareho tayong manginginom, pareho tayong mabisyo, pareho tayong chismoso. Christian living over worldly living. Paano mo mag-determine ang ginto? Paano sino dito may mahilig sa mga alahas? Paano mo ma-determine ang ginto? Parang ginto, tapos yung gold-plated, paano? Muriati. Pag natunaw yung ginto, gold-plated lang. Nag-shade. Diba? Pag nag-fade. Darating ang araw, mga kapatid, tayo na nanampalataya kay Jesus, isasawsaw tayo sa muriatic para lumabas yung tunay nating kulay. Kung talagang kulay ginto talaga tayo. Sabi sa Biblia, ang ginto ay ang silver, itinadarang niya sa apoy. Kasi pag inapoy mo yung silver, kalaunan lumulutang yung dumi. Ganyan din tayo, mga kapatid.
Padadaanin tayo ni Lord sa muriatic acid para makita kung talagang ginto talaga tayo. Christian living over world living. So una, binago isip. Pangalawa, puso. Tapos nung nabago yung puso, nagbigay ng mga prinsipyo at batas. Panghuli, sabi niya, Jesus taught about obedience to the King. The contrast of obeying and disobeying. Kaya yung panghuli ni Jesus, sabi niya, therefore, if anyone listen to my voice or hears my voice, it's like a wise man who builds his house on the rock. The rain fell, the wind blew, the floods rose, and the house stood because it was built on the rock. Sabi niya, ang nakinig sa salita ko ay parang isang matalinong tao na nagtayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan, bumagyo, tumaas ang baha, nakatayo pa rin yung bahay sapagkat nakatayo siya sa bato. Pero sabi niya, ang sinuman, makinig, ang sinuman ang nakinig sa salita ko at hindi niya isinabuhay o hindi niya pinractice ay parang isang hangal na tao na gumawa ng bahay at ang pundasyon ay buhangin. Umulan, bumagyo, tumaas ang baha, baksak ang bahay sapagkat ito ay nakatayo sa buhangin. Obey and disobey. Nagets niyo mga kapatid? Gumawa siya ng kilusan. So ang kilusan niya, may layunin, may programa. Pero bago gumawa, bago magawa yung programa, binago muna ito. Binago muna ito. At nung nabago ito at saka niya pinadaan yung programa. As we end, my friends, sa ating pagtatapos, ano ito para sa atin? Number one, we are chosen and prayed over by Jesus. Tayo ay pinili at ipinagdasal ni Jesus. Hindi ka narito dahil nagustuhan mo yung church. Wala nga maganda dito sa church. Narito ka kasi pinili ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka ni Lord. Pinili tayo. The book of Hebrew would say, Jesus is our great high priest. Nananalangin para sa atin. Saan ka nakakita ng Diyos? Diyos, pinapanalangin tayo. The great high priest. We are chosen to expand the kingdom. Nandito tayo hindi para lang malingkod, mamati, adi kita kay ang career ni Lord ma-expand ang iya kadiyan. That is the purpose ng movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung dalawang upuan na yan, maaaring nag-aantay dyan, asawa mo, kapatid mo, pinsan mo, kaaway mo. Maaaring yan, nakalaan para sa atin. We are chosen to live blessed. Para tayo mamuhay ng pinagpala. Hindi tayo namumuhay ng talunan. Oh, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, panalo ka na. Okay? Panalo ka na. Huwag hahaba yung mukha mo. Okay? We are chosen to be different in dealing with others. Pinili tayo para maging iba sa iba. Hindi tayo pinili para maging kagaya ng mundo. Pinili tayo para maging iba sa mundo. We are chosen to be compassionate rather than judgmental.
Pinili tayo para magbigay ng habag. Thank you, Lord. Nandiyan si Brother Juvie. May feeding. Dahil ba gusto nating picture, selfie tayo, selfie. O tapos ipopost mo sa social media, parang dumami views. No way. Nag-feeding tayo because we want the children, gusto natin, karuyag natin itong mga kabataan, mabatian nila itong gugma sa Ginoo. That they may understand the love of God. That they may feel the love of Jesus. That's the main purpose why we have ministry. Hindi tayo tinawag para, Sunday, okay, di na si Pastor, wala man si Pastor, di na masimba, wala man si Pastor. Hindi ganoon ang trabaho natin. Ang trabaho natin, ikalat yung salita ni Lord. Kaya naman, maruyad ka? Ka din. Maruyad ka, mabago? That's how we were chosen. We were chosen to bear fruit. Pinili tayo para magbunga. Sa mga susunod na linggo, ituturo ko pa kay Luke, yung mga puno na hindi nagbubunga, sayang kapatid, sayang oras, sayang panahon, tapos di ka nagbubunga. Alalahanin natin kapatid, paalala, may accounting tayo kay Lord. Magka-accounting tayo. At ang panghuli, we are chosen to live different. Kailangan buhay mo iba. Kaiba sa iba. Para nang makita na ibang buhay mo, saka sila makakasunod lang. Kasi nakikita nila kaibahan sa iyo. Ngayon, kung hindi ka iba sa iba, paano susunod ang iba sa iyo? Nag-gets niyo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, as we end, sa ating pagtatapos, pwede niyong picturean. Mamaya, sa inyong pag-snacks, tanong niyo lang, how does this teaching shape your understanding of discipleship and decision making? Ano daw bang nagawa ng pag-aaral natin ngayon? Ito ang pag-iisip mo patungkol sa discipleship at decision making. Number 2, what does this passage reveal about the nature of the kingdom of God in Luke's Gospel? In Luke chapter 6, na pinag-usapan natin. Pangatlo, what practical steps for action follow Jesus' teaching in this passage? How would you live this out in your daily life? So, ano ang mga practical steps? Maaaring ngayon, kinakausap ka ng Lord. Maaaring ngayon, meron gustong pagawa sa'yo si Lord. Practical steps. So, my friends, Jesus forms a community of disciples through decisive prayer, selection, and radical teaching. Christianity is a movement. Ang galing niya, no? Matagal ko na sinasabi. But in order na ang kilusan ay kumilos, kailangan may kikilos. Dahil kung walang kikilos, wala ang kilusan. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.